Ngayong paglalakbay, dadalhin tayo sa isa sa pinakakakaibang bahay na natuklasan natin. Bawat pulgada ng bahay na ito, mula itaas hanggang ibaba, ay napapalibutan ng mga manika. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Ang dahilan sa likod ng nakakakilabot na koleksyong ito ay may kakaiba at madilim na paliwanag. Si Manuela, ang babaeng nakatira sa kakaibang bahay, ay isang kastilang puno ng paghihirap. Ang kanyang pinakamamahal na anak na lalaki ay trahedyang namatay sa edad na 18 dahil sa isang malagim na aksidente sa motorsiklo. Matapos ang trahedya, nalulong sa alak ang kanyang asawa at namatay sa edad na 60. Iniwan siyang nag-iisa, kinaawaan siya ng mga tao sa kanilang bayan at ang ilan ay nagpasya na regaluhan siya ng mga manika. Naging sentro ito ng kanyang buhay habang lalo siyang napalapit sa mga ito at nangolekta ng 12 dosenang manika hanggang sa mapuno ng mga ito ang buong bahay niya. Si Manuela ay nanirahan dito ng 4 pang dekada, naaalala bilang isang mabait na ginang ng lahat ng nakakakilala sa kanya at umabot sa kahangahangang edad na 104 na taon. Nang pumanaw siya noong 2014, halos gumuho na ang kanyang bahay. Sa kabila ng buhay na puno ng paghihirap at pasakit, nagawa pa rin niyang mabuhay na may ngiti sa labi. Alamin natin ang natatanging tahanan ng kahangahangang babaeng Kastila bilang pagpupugay sa kanyang dignidad. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie, gaya ng dati. Mr. Dem, kamusta? 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 Tulad ng nakikita ninyo, kailangan nating maging sobrang tahimik ngayon dahil nandito tayo sa gitna ng isang bayan dito sa Espanya. May mga tao sa paligid na abala sa sariling gawain, nakakabaliw isipin. Ngayon, nasa harap tayo ng bahay na kamakailan lang iniwan. Noong 2017 ba ito? Dani, sa tingin ko nga. Si Matt lang 6 na taon. Iniwan na ang lugar, pero ang tumira rito ay sa sirang bahay na nanirahan. Grabe, may mga bagay pa sa labas. Asin, yun, di ba? Oo. Ang likuran ng bahay, sa totoo lang, ay hindi naman ganun kaganda. Pero ang mismong bahay ay talagang kamangha-mangha. Ipapakita namin sa inyo kung bakit ito napakaganda. May alam ka ba tungkol sa mga bagay na Kastila? Dani, hindi masyado. Gusto ko lang sanang magtanong ng isang bagay. Tipikal bang bahay Kastila ito? Ibig kong sabihin nung araw. Sige. Mukha talagang luma sa akin. Hindi ko alam ang edad ng lugar na ito. Pero napaka-Kastila, lalo na yung rehas ng kotse at sa harap ng bintana. Huwag na tayong magtagal sa labas. Pasok na tayo dito para hindi tayo masaktan sa bayang ito. Maligayang pagdating sa kusina ni Manuela. Tama ba? Oo, si Manuela, ang babaeng mag-isa dito ng 40 taon. Dani, masasabi kong napaka-cute ng maliit na kusinang ito. Kung titingnan mo ang lahat, ang maliliit na cabinet, mga gamit, unti-unti nang nasisira ang lahat. Nasisira na ang bahay. Ipakikita namin sa inyo, pero halos gumuho na ang lugar na to. Bawat pader ay muntik nang bumagsak. Narinig ko na halos bumigay ang pader. Oo, si Dani ay nasa itaas lang kanina at sinabi niya sa akin. Narinig ko yun. Narinig ko na parang may pumutok sa mga pader. Parang Hindi ako nagbibiro. makikita mo, halos hindi na nakakapit ang cabinet at nandoon pa lahat ng plato't pinggan sa loob. O sige, nandito tayo sa kusina. Dito niya huling hinugasan at inilagay ang mga pinggan. Hindi na kailanman babalik sa lugar na iyon. Ito ay isang Anju Char Anu, 1,967. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niyan kahit na Ako rin. lahat ng gamit sa kusina.
Dito makikita ang isa sa mga unang inasikaso niya matapos pumanaw ang asawa niya. Isa siyang mananahi o kung anuman ang tawag doon. Mananahi. Mananahi ng sinulid. Oo, gumagawa siya ng maliliit na bagay noong mag-isa siyang nakatira sa bahay. Makikita mo ba ang mga yon? Lahat ng ito ay ginawa mismo ni Manuela. Oo. Napakagandang tingnan. Nandito pa rin lahat ng gamit mula sa buhay niya. Ito ay mga kompresor, oral tabletas o iba pa. Naiwan pa rin lahat dito, pati ang maliit na mesa sa kusina. Maliit lang ang pamilya, madalas ay may anak na lalaki. Ano ang nais mong ituro? Gusto ko lang ipunto na siya ang gumawa niyan. Oo, maganda na may magandang mata rito at siya ang gumawa. Hindi ito dapat nasa sahig. Unan para sa ibabaw ng upuan. Siya siguro gumawa ng punda at binili ang unan. Namatay ang anak niyang lalaki sa edad na 18 dahil sa aksidente sa motorsiklo at ang asawa niya sa edad na 60 dahil sa labis na pag-inom ng alak. Mahilig talaga siyang magdekorasyon ng bahay, pati mga halaman at baso ay nandito pa rin. Ganito ang mga timags na gamit ng lolo ko dati. Tinutukoy ko ang kulay nito. Sige, madalas mo rin ito makita sa abandonadong lugar. Karaniwan lang ito o isang maliit na rebulto ang lola at lolo niya na magkasamang nakaupo, malamang isa ito sa mga mamimiss niya. Yeah, open it. Walang laman talaga. Laging naiinis si Danny kapag binubuksan ko yon. Oo. Bulaklak na tumatakip sa lahat, bawat pader. Kailangan talagang mag-ingat dito. Ito ang pasilyong nag-uugnay sa kusina, harapang pinto at entrance hall. Kita mo naman, nagkakandurog-durog na lahat dito. Ang mga pader ay literal na bumubukol na. Sa tingin ko makikita mo yan sa camera. Oh, nakakabaliw. Oo, makikita mo yan sa camera. Tara, kaibigan, pasok tayo sa susunod na kwarto. Hindi ako sigurado kung ano ito, pero ito ang entrance hall, ang pintuan sa harap ng bahay. Makikita mo na may mga sapot ng gagamba sa lahat ng sulok, matagal na talagang hindi ito nabubuksan. Wow, maganda pala talaga ang kwartong ito, Danny. Tingnan mo, may ilang sopa dito at napakagandang painting sa itaas. Sino ang gumawa nito? Ibarra? At pagkatapos, may lawa na napapalibutan ng mga bahay. Napakaganda ng tanawin. Aakyat tayo mamaya sa hagdan papunta sa itaas, kung saan makikita ang pinakakamanghamanghang parte ng bahay. Hindi ka makapaniwala sa makikita mo. Dito makikita mo ang isang magandang patungan na natatakpan ng mga nagkakalas na plaster na galing sa pader. Doon sa itaas, gumuho ang buong pader. Oo. Posibleng may larawan ng tao rito. Tingnan mo ang mga magagandang manika na ito. Oo nga, mag-ingat ka talaga. Wag. Pakiusap, huwag maglagay ng halaman dito. Oo, mga plastic na halaman, syempre. Maraming upuan din na nakatayo dito sa pasilyo. Kasama pati ang mga huling liham para sa kanya. Oh, para ito kay Manuela. 2016 kaya sigurado siya. Maiisip mo ba na may nakatira pa dito sa ganitong kalagayan ng pagkasira? Siguradong napakahirap nun, sa tingin ko. May plato tayo sa pader, karaniwang makikita. Tile. Tile. Isang piraso ng tile. Oh, sige. May takip o kurtina siyang nakasabit. Hinahati nila ang mga kwarto para mapanatili ang init kung saan kailangan. At papasok tayo sa maliit at magandang lugar na upuan. Dito siya pinakamatagal na natili sa bahay. Wow, ang daming mga frame. Mga walang laman na frame dito. Oh, sinuri namin ang bahay at walang nakita ni isang litrato ng mga taong ito. Nang pumanaw si Manuela,
May kumuha ng lahat ng gamit dito. Tinitingnan ba natin ito? Tapos, alam mo, hindi ito yon. Hindi. Siguradong hindi ito galing sa mga tao. Kita mo, si Stinkslow ay nakahiga pa rin sa mesa. Halimbawa, nandito pa rin ang relo niya, nandito pa rin ang community card niya, at nandoon ang pension card, di ba? At ito ay isang napakakaraniwang bagay sa mga Kastila. Isang ventilador lang. Pampaypay? Waiver, maganda ang disenyo. Oo, yan ay pininturahan ng kamay. Mano-mano talaga ang pintura dito. Ang galing. Gusto ko na may mga upuan sa loob ng bintana para makaupo at makapanood sa labas. Karaniwang gawain sa maliliit na bayan. At gusto ko rin ng mga kortina. Oh, maganda. Tiningnan mo na rin ba ang kisame? Para sa akin, may kakaibang estilo ito at hindi ko rin pwedeng iuwi. Unti-unting napuno ang cabinet na ito. Saan ba ako pupunta? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Puno ng bulaklak, kulay, palamuti, at maliliit na manika. Naiwan dito. Hilig at libangan niya hihihing. Yan kaya kinolekta niya ang mga ito at inilagay sa bahay niya. Dito, Jesus 1,000, 982. Baka iyon ang petsa ng pagkamatay ng asawa niya kasi 40 taon o 4 na dekada na mula noong namatay siya. May maliit na orasan dito. Subukan mo. Na-stuck? Oo, na-stuck ako. Bubuksan ko muna ito bago tayo magpatuloy. Uy, tingnan mo yan, Daddy. Ang ganda-ganda talaga niyan. Pakita ko ito sa taas. Pwede ko ba kunin sa likod niya? Kailangan mong lumapit. Ang ganda ng waiver na yan. At pati na rin yung isa sa ibaba dito. Parang kumpletong larawan yan. Kumpletong print. Nandyan. Nakikita mo kung ano ang nakikita ko. May naiwan pa ring sigarilyo. Ito ay noong may bagong silang na sanggol. Wala akong ideya. La Flora de la Umpela. Mula pa ito noong 1,974 astig. Lahat ng naiwan pa sa loob ng bahay niya. Makikita mo ring nakaumbok ang pader dito. Grabe. Grabe, may maliit pang bagay na naiwan sa pader sa likod ng pinto. Halos hindi mo na makita. Gusto ko rin ito. O gusto ko sanang kunan ng video kaso ay... Tingnan mo to. God. Para sa sapatos, di ba? Oh, Maliit lang na set ng mga gamit para linisin ang sapatos. Ano nga ulit ang nasa likod nito? Oo, ito ang banyo. Oo. Kailangan lang niyang mag-ingat. oh, Siya mismo ang nagdisenyo ng banyo gamit ang lahat ng niniting niyang gawa. tingnan mo yan sa... Ibabaw ng kanyang washing machine. Oh, Ang kanyang puwitan, ang inidoro sa likod. Nakita mo na ba iyon? Oo, gumawa siya ng takip para sa upuan ng inidoro. Mukha lang siyang karaniwang flush type inidoro. oh. Nandyan pa nga pati ang hawakan. Mahalin mo ito ng tahimik. Oh, tingnan mo ito. Damit na gamit sa pag-ipon ng mga bagay sa loob ng tuwalyang nakasabit, pati mga bar ng sabong na iwan. Maganda. Sige, sa palagay ko sa likod nito ay kwarto ni Manuela. Oh, tingnan mo ito. Dito siya huling natulog. Kita mo talaga na tumatanda na ang babaeng ito. Parang mga adult diaper ang naiwan dito. May tungkod sa ilalim at may mga gamot na nakakalat kung saan-saan. Oo, talagang tumatanda na siya at nabuhay siya mag-isa dito sa loob ng bahay na ito hanggang sa edad na 104 na taon. Malamang paminsan-minsan may dumadalaw para alagaan siya na makatuwiran naman, pero sa totoo lang, mag-isa talaga siyang namuhay dito. Pwede ko lang bang ituro Oh, syempre naman. ang chandelier at ang kisam? Ang ganda niyan, gusto ko ulit tingnan. Tinitingnan ang kisame. Naaalala ko dito yung German na disenyo.
Yung may nakalitaw na kahoy na biga sa kisame. Para sa akin, German yon. Ang gandang vanity dito. Pero totoo, maraming waiver talaga siyang iniwan kung saan-saan. We'll have them. Yeah. Oh, sobrang init talaga dito sa Espanya. Tignan mo yan, Danny. Mukhang may meeting na naganap dito. May postcard pa, pwede mo bang buksan ng kahon? Ito ba? Oh. Oh. Naiwan pa rin sa kahon ang salamin niya. May natirang salamin dito. May nakita rin akong naiwan na alahas. Heto, alahas ba ito? May bahagi ng kwintas? Oh, nakikita ko ang kahon. Oo nga. Okay, natakot ako sandali. Peke ang mga ngipin niya. Isasara ko na. Oh, pakiusap. Same. Ay wow. Ang gaganda nila, may mga bulaklak na silang muli. Marahil ito ang pinakamahal niya at palagi niyang daladala. Mas maganda talaga ang mga ito kaysa doon. Oo nga, pasensya na, grabe, tingnan mo yan. Sinusuot din ba ito ng mga Kastila kasama ng ibang alahas? Hindi ba ito alahas? Hindi ko alam, baka dagdag lang. Dahil mainit. Mainit dito sa Espanya. Maganda ang disenyo nilang lahat. Nakita mo na ba ang vanity, pati hugis at disenyo nito? Parang kombinasyon ng vanity at... Gusto mo lang bang silipin ang isa sa mga drawer? Oh, nandito pa lahat ng panty niya at iba pa niyang gamit. Hindi ko na ipapakita ng detalyado. Gusto mo ba itong makita? Ay wow, lahat ng mga niniting niyang gamit. Oh, Ayan, nandyan yung hindi magandang bahagi nito. oh, mas maraming ngipin dyan. Oh, nakita mo yun? Sa tingin ko nasa kanto. Oh, nandito pa rin lahat ng nilalang niya sa loob. Tingnan mo yung upuang tinakpan niya. Anong hindi upuan yan, di ba? Oh, upuan pala yan. Akala ko tambol nung una. Hindi tambol yan. Tambol yan. Sa tingin ko, oh, Oh, tingnan mo. May takip pa. wala akong alam. Astig. Gusto mo bang makita ang kwartong ito? Oh, Ito na yon. Oh, espasyo ng imbakan. ano ang nakita mo? Ilang manika ang nakahiga sa loob nito. Malamang dahil nagkaroon siya. Marami siyang manika sa itaas na ipapakita namin sa inyo mamaya. Pero malamang, sobrang dami niya kaya naglagay pa siya ng mas marami dito sa kwartong ito. Nakakabaliw talaga. Yung mga tao sa bayan nagpunta rito at binigyan siya ng mga manika. Danny, handa ka na ba sa pinakakamanghamanghang bahagi ng lugar na ito? Oo naman. Tara, akyat tayo sa itaas. Ipakita natin ang bahaging iyon. Nangako siya sa akin na mag-iingat ka sa pag-akyat ng hagdang ito. Pangako. Sobrang nakakabaliw talaga. Lahat pati palitada sa paligid, naglalaglagan na. Para itong isang dystopia na tanawin. Sige, handa ka na bang umalis? Oh, sige. Ang sama. Oo nga. Huwag mong hawakan ng pader. Huwag mong hawakan ang pader. Aakyat lang ako ng hagdan sandali. Wow, puro hagdan dito. May mga halaman siya sa paligid na natabunan ng mga piraso ng bubong. Danny, tingnan mo. Bumabagsak talaga ang mga tile ng bubong sa loob ng bahay. Grabe. Ang galing. Laging nakakagulat na malinis at nakasabit pa rin dito sa pader ang mga ito. Bintana ba yan? Sa tingin ko, hindi. Oh, kakaibang bilog at maliit na bintana. Oh. Dito, makikita mo na rin ang una na manikang naiwan. Palagay ko, nakita rin ng iba ang nakita ko. Sinabi ko rin yan dati. Mangyayari ulit gaya ng sinabi ko sa nakaraang video. Para lang siyang babalatan na orange. Maghihiwalay ito sa... Siguro ipakita rin natin ang kwartong ito.
Hindi ko nararamdaman na ligtas pumasok sa loob pero ipapakita ko na lang sa inyo. Parang may attic space dito. Oh, Maraming plano sa sahig, niniting na gamit at mga unan. hindi masyado. Oh, Wala masyadong makikita. Makikita mo pa nga ang mga biga ng kisame ngayon. Sige, magugulat kayong lahat. Pasok tayo sa unang kwarto dito sa itaas. Di ko alam paano at saan magsimula. mukhang nakakabaliw ito sa camera. Sobrang nakakabaliw talaga. Itong mga silid sa itaas. Mayroong literal na libo-libo. Napakaraming manika na iniwan dito sa bahay at maayos niya itong ipinuwesto dito sa mga silid sa itaas. Lahat sila nakatingin sa'yo kapag nasa gitna ka ng silid. Hayaan mong ikwento ko pa sa'yo ng kaunti ang tungkol sa katotohanan ito. Nang pumanaw ang asawang si Manuela, nalungkot siya. Matagal nang namumuhay mag-isa ang babaeng ito at napansin ito ng buong bayan. Kaya gusto nilang tulungan siya, syempre, at magbigay ng tulong at suporta. Pero binigyan din nila siya ng mga manika para may makasama siya. Oo, para hindi siya malungkot. Malungkot, oo, para hindi siya mag-isa. Iyan ang kwento ng lugar na ito. Ginugol niya ang oras niya sa pagniniting. Niniting ang kanilang mga damit Gaya ng nakikita mo, na talaga namang kamangha-mangha. ang ilan sa kanila ay hindi pa napanahi, pero makikita mo dito na ang mga ito ay napanahi na lahat. Makikita mo kung alin ang mga napanahina tulad nito pero hindi ito. Oo, napakakaraniwan sa Espanya. Gusto ko talaga ang manika na ito at mapapansin mong lahat ng manika ay may asul na mata, Dani. Nakakatakot talaga, lalo na itong tinatawag kong Aladdin na manika. Maraming klase ng manika. O iba-ibang klase. Titingnan ba natin lahat ng mga ito? Siyempre, titingnan natin lahat ng mga ito. Sige lang. Oo, ipapakita ko ng kaunti si Papa Pig. Oh, marami pang waiver ang naiwan dito. Wow, ang creepy talaga. Parang minumulto ang ganitong bahay dahil puno ng manika. Nakakamangha pero nakakatakot din ito. Medyo nalulungkot ako kung tutuusin. Sobrang nakakalungkot. Hindi, Oh. Nawala sa babaeng ito ang asawa, anak at lahat sa kanya. Tiyak na sobrang nag-iisa siya rito. Gusto ko rin ito. Anong nangyari sa ulo niya? Lahat ng buhok, buong ulo niya. Lahat ng buhok niya natanggal. sobrang ganda nito. Oo, siguro siya ang nagganchilyo nito. Oh, Dani, tingnan mo, may kastanyetas pa. Castañelas. Castañales o castañetas, gaya ng tawag namin sa Dutch, tulad ng sasayaw. Oh, Oh, grabe naman. Ito rin ay isa na napaka-tradisyonal at ganap na hinabi gamit ang kamay. Ang dami talagang... Maraming bagay na pwedeng tingnan. Tingnan mo lahat ng waiver dito. Itong isa galing pa ng Ibiza. Parang porcelain na waiver ito mula Ibiza, isang isla sa Espanya. grabe. Yung anyong tubig, sabi nga nila, di ba? Piyesta ng tubig, Oh, 8 at 7. grabe, matanda na yon. Matagal na panahon na ang nakalipas. Dito sa ibaba, siya ang nagdisenyo ng buong display gamit ang bulaklak at ilang manika sa gitna. Ang ganda. Mga kabibe, kinolekta niya. Pati ilang halaman na nasa plastic bag, gaya ng nakikita ninyo. Gusto ko talaga yung malaki dito na nakadilaw na damit at palda. Ang ganda. Mayroon siya nito sa iba't ibang laki at ang isa may 3 patong. Sa tingin ko, wala akong ideya at hindi ako nag-a-assume sa ngayon. Mukha silang wala na akong masabi. Mga bulaklak at manika ang naging hilig ni Manuela. Tingnan mo to. Ay wow, di ko pa nakita to. Kita mo, lahat sila asul ang mga mata. Literal na bawat isa, parang buong pader ay natakpan na.
Tingnan mo yung isa. Nakakatakot. Nakakatakot yan, pare. Talagang nakakatakot yan. Ayokong pumunta rito lalo na sa gabi. Isipin mong papasok ka rito sa gabi at lahat ng manika nakatingin sa'yo. Hindi, salamat. Nakita mo ba yung panghawak ng kurtina dito sa taas? Oo, parang tinapay na naging panghawak ng kurtina. Mahilig din siyang ilagay yan sa bahay niya. May mga manikang nahuhulog mula kisame, kaya mag-ingat dahil mukhang mabubuwag na ito. Saan mo narinig na umuugong ang bahay? Danny, parang dito ko narinig. Oo, sa tingin ko kapag natumba mo yung biga na, yan, malamang babagsak ang buong kisame sa ulo mo. Oo nga. May isa pa siyang kwarto dito na malamang ay kama ng pamangkin niya kapag bumibisita. Hindi niya lola pero hindi ko alam tawag nila doon. Kapatid ng lola. Kapatid, parang ganun. Kapatid ng lola niya, parang sa nanay niya. Oo, naiwan pa sa kama lahat ng manika at laruan niya. Sa tingin ko, isa ito sa tradisyonal na damit na Kastila dito. Ginagamit nila ito noon sa mga kasiyahan. Gustong-gusto ko ito. Kahit ang maliit niyang aso ay naiwan sa kama at napuno na ito. Tingnan mo lahat ng mga unan dito. Wow, laki ng manika sa pader. Nakita mo? Oh, maganda siya. Pangarap talaga ng bata makapasok at matulog sa ganitong lugar. Oo. Nakakamangha talaga yan. Pwede ko bang ituro pa isa? Oh. Dito mo makikita kung paano ginawa ang kisame. Anong materyales yon? Mais ba yon? Oo. Sa tingin ko may tangkay ng mais. Pati pader, ganun din ang gawa. Ay wow! Yung pader, yung kisame. Tingnan mo kung paano itong chandelier. Parang nakakabit na lang ng bahagya. Lili parang dayami. Grabe, nasagi ko lang to. Sobrang takot ako na matumba to kasi literal napapatayin tayo nito. Oo. Gusto mo bang makita muna ang side na to? Dito, may maliit na vanity. Dani, siguro vanity ng pamangkin to. May ilan pa, pati Christmas doll. Oh, ito ang una na walang asul na mata. Pwede ko bang subukan ng isang bagay? Oo. Akala ko gagana dahil may butas siya sa bibig pero wala namang nangyari. Mag-iingay o kung anuman. Nakakabaliw ikumpara kung paano ito bumabagsak na parang lahat ng manika ay nakasabit sa ilalim. O Grabe, parang nakakatakot. Tingnan mo yan. astig siya. Oo, nakaayos lahat ng buhok niya pataas. Isang babae na inaamoy ang bulaklak. Wow, may drawer tayo dito. Sa ibabaw nito, mas maraming manika. Payasong kakaiba ang buhok. Isa pang kumakaway, kita nyo naman. Sila rin kaya ang gumawa nito. Mukhang gawa kamay talaga. Oh, mukhang pangit yan. Tapos yung sofa, puro manika sa ibabaw. May isa pang nawala ng pantalon. Ano to? Damit ba to? Sa tingin ko, kurtina lang to. Kurtina. Oh, Grabe ang wild. mag-ingat ka. Tinatapakan mo yan. Oh. Grabe ang ganda niyan. Ang galing ng gumawa niyan. Sa tingin ko, sobrang tagal ginawa ang mga yan. Malamang ginugol niya ang mga taon, mga dekada na mag-isa siya dito sa paggawa ng mga manika araw-araw. At ngayon, parang nasa isang museo tayo ng mga naiwan mula sa buhay niya. Tama. Nakakatawa para sa akin ang itsura nila. Iba-ibang kulay, kahel, pula, dilaw. Pwede ba? Kasi parang meron silang maliit na kampanilya. Tingnan mo sa harap. Oh, gusto kong buksan ang cabinet na ito. Kita mo, lahat ng personal na gamit, maliban sa mga manika, ay inalis na sa bahay na ito. Sigurado akong nagmalasakit ang pamangkin sa lola niya o sa kapatid niya, sa lola ng kapatid ng nanay niya. Nakakalito. Sobrang nakakalito. Gusto ko rin ito. Kailangan natin ng pinto dito. Oh, at dito tayo papasok. Nakikita ko lang ang nakalawit ng mga paa. May nakasabit na manika dito. Tapos dito tayo papasok sa ibang kwarto.
Wow! Sorry, grabe. Ramdam ko yung sahig. Oo, kisame ang tinitingnan ko na bumabagsak. Pero sahig ang napansin mo. Oo, pareho lang lahat. Ganito rin sa kabilang kwarto, pero dito, hindi pa lang talaga bumabagsak. May manika na nakasabit dito sa chandelier, medyo kakaiba. Oh, Diyos ko, bawal kang gumalaw dito kahit kaunti, baka bumagsak lahat. Ang daming unan dito sa baba, bakit kaya maraming unan sa bahay? Grabe. Mas marami pang manika doon. Tingnan mo, punong-puno yung kama. Gusto ko ang mga kuneho ko noon. Meron pa ako, siguro asul. Yung isa. Itong isa. Hindi, yan ang hawak mo. Ito. Ay hindi pareho. Wow. Matanda na siya, luma na rin ang laruan. Oh, sobrang luma na. Hindi ko sure kung dito kami natulog, baka ito rin yung kama na ginamit ni Manuela, anak niya, o asawa niya kanina. Oo, Hindi ko alam. tanong lang ng tanong. Gustong gusto ko talaga ang mga switch ng ilaw. Nasabi ko na ba ito? Hindi pa. Madalas mo bang makita ito sa Pransya? Kahoy ang gamit nila. Ito naman, sa kasamaang palad, ay gawa sa plastic pero maganda pa rin itong idagdag sa bahay. Mas marami pang manika, lahat sila may maliit na kawit. Kita mo naman, noon pa, mas marami pa talaga, kaya buong pader ay puro manika lang. Maliliit ang mga ito at nakakalat sa vanity. Tuwing umaga, parang nakatingin sila sa iyo sa salamin kung maganda ka. At dito naman meron tayong bangka. Isang bangka mula sa Venice. Sa tingin ko, ay pasensya na, natabig ko ito. Dapat nandito ito. Oo, maganda. Oh, ito yung laban sa pool ng mga Espanyol, di ba? Oh, Ano ang laman nito dati? wala akong ideya. Venecia. Oh, ito ang lalagyan ng bangka, kaya ang bangka ay ilalagay sa ibabaw nito. Kakaiba at maganda ang bahay na ito para sa akin. Hindi pa kami nakapag-shoot ng ganito noon. Danny O. Diyos ko, parang isang life-size na manika. Oo, ito ay Lily na representasyon ng pamangkin siguro at may mga perlas pa rin sa kwintas niya. Grabe. Tapos na. Sa side ng kwarto, may maliit at cute na kortina sa taas ng bintana. Sa sulok ng kwarto, may bagong lababo para sa paghuhugas, kakaibang dagdag sa ganitong bahay. Madalas mo na lang makita ang mga ito sa dating walang laman na abandonadong lugar, parang lababo sa loob ng kwarto kung saan ilalagay ang pitsel at pagkatapos ay ang lababo sa ilalim nito, pati na rin ang lahat ng bulaklak na nandoon. Hindi ko pa napag-uusapan ang pansamantalang salamin dito sa itaas na nakasabit lang sa hibla. Hindi ko talaga malampasan kung gaano kaastig at kalungkot at lahat-lahat na itong bahay na ito sabay-sabay. Halo-halong damdamin. Oh. Pakita mo pa ng konti ang kwarto, Danny. Ito ay isang kwarto. Kung saan may natulog dati. May isa pa akong kwarto na ipapakita sa'yo. Pero hindi ito ang huli. Dito sa kwartong ito, pinakamaraming manika sa buong lugar. Parang nakakalito talaga sa screen mo, di ba? Oh, Oh, grabe. Hindi mo rin alam kung saan magsisimula sa ganitong kwarto. parang buong kwarto talaga, hindi lang siya isang pader or kung ano man. Buhay ang proyektong ito, mga kaibigan. Talagang inialay niya ang buhay niya para gawin ito. Wow, Hindi ko nga alam kung ano ang silid na ito dati. Parang dati ay ganun nga. Ito ay dapat ay parang isang lugar na upuan. Sa tingin ko, magandang ideya yan. gusto ko to. Napakaibang itsura nito sa muka. Oo, suot niya ang isa sa mga damit na yon. Wow, napakaganda. Wow.
Ang mga buhok ay mukhang totoo, parang hindi. Hindi tinitingnan niya at ang mukha niya ay parang sobrang lungkot. Oo, parang lahat ay ipininta lang. Kita mo rin ang mas maraming manikang nakakasabit dito na parang pastol o marinero. Ito yung sayo dati. Hindi, sige. Yun yung nasa ibabaw ng kama. Yun mismo yun. Oo, Pareho sila pero hindi malapit. kita mo, may sabitan sa lahat ng pader. Kaya noon, mas madami pang manikang nakasabit. Sigurado akong nahulog na lang sila. Grabe. Ayos pa rin silang lahat at maganda pa rin. Gustong gusto ko yung nasa likod, may alahas sa ulo. Ang daming manika. Hindi ko na halos makita ang sofa. Tingnan mo itong drawer dito na halos di mo makita. Noong araw, ito ay isang kwarto kung saan sa tingin ko nagtitipon at umuupo ang pamilya. May narinig lang ako. Sa tingin ko may isa sa kanila na gumagawa ng ingay. Ito, Ilapag mo na. Ayokong marinig yan. Pakiusap, ilapag mo at maglista tayo. Itigil na natin. Gumagalaw siya pero iniikot niya ang katawan niya. buhay ito, literal. Sige, pwede mo bang ilagay dito? Dito lang? Pakiramdam ko, sasapian ako nito sa gabi kung susobrahan ko pa. Nakatayo ba ito? Gumagalaw ang katawan niya. Kailangan ko ba itong paikotin o iwind sa isang bahagi? Malamang. Oh, may pangwen dito sa likod. Diyos ko, babalik ka sa pinanggalingan mo. Oh, pakiusap, huwag kang maingay. Tumahimik ka. Okay. Sige, tuloy lang tayo. Nasaan ako? Nawala ba ako? May sinabi ka ba? Oo, magsasalita ako. Hindi, pinag-uusapan ko kanina. Naaalala mo ba noong buhay pa ang asawa at anak niya? At meron silang buong silid na ginawa lang para magkaroon ng lugar kung saan sila pwedeng magsama-sama? Ang bahay na ito ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Oo, kinikilabutan talaga ako. Oh, dati walang manika sa kwarto. Oo. It was just Hindi ko nga maisip yun. Hindi! Ang dami-daming manika na parang si Lily. Binuksan niya ang drawer para ilagay sila. Mukhang may hindi magandang nangyari sa isa. Dilaw ang buong sombrero niya. Wow! Ang astig ng manika na to. May parang singsing pa siya sa labi o kung ano man yun. Mas marami pa dito. Wow! Ito ay kakaiba. May orasan sa tiyan niya. Asawa yan ni Chucky. Mukha siyang siya pero di ako sigurado. Hindi ko alam kung ano. Natatakot ka, Chucky. Yung may kutsilyo. Oo! May asawa siya, di ko alam kung siya ngayon. Oh, siguro. At dapat pabayaan na rin natin. Sa tingin ko. Oh. Muli, marami pang mga bagay na hinabi ng kamay. Tingnan mo, ang ulo ng manika ay ginawang unan. Grabe ang dami niyang pagiging malikhain. Itong babae na to, sobrang malikhain talaga siya. Ay, ang ganda niyan. Wow. Sa tingin ko, medyo nakakatakot yan. Nakakatakot siya pero maganda. Dapat alisin ang mga manikang ito dahil mahalaga sa bayan ang babaeng iyon at binigay na sa kanya lahat ng manika. Sa tingin ko, dapat ilagay ang mga iyon sa isang huling pahingahan. Oh, gumagalaw ang bintana. Oh, sige, bintana lang talaga yon. Hangin lang talaga. Hindi mo ba sa tingin? Dani, oo. Sa tingin ko rin. Pero hindi rin sila dapat madamay sa pagguho ng bahay. Siguradong babagsak ang bahay na to. Ilang taon pa at mawawala na talaga to. Sobrang sira na talaga. Oo, parang military nga to. Oh, grabe. Tapos dito naman, meron tayong isa pang malaking bundok ng mga manika. Sa isang nanginginig na paa.
Wow, ang galing naman ito. Nakakalungkot ang kwento pero ang saya makita na narito lahat ng manika nakatayo. Wow! Mabigat kasi porselana. Iniisip ko na pumapasok siya rito araw-araw para tingnan ang ginawa niya. Siguradong ipinagmamalaki niya ang nagawa niya. Oo, malamang nga. May maliit din siyang display cabinet dito. Ipinapakita niya rito ang mga waiver, baso, at iba pang gusto niyang ipakita. Pinalibutan ito ng mga manika namin. Danny, ito ang isa sa mga pinakawalang kwentang bahay. Oo, nakakita na ako ng maraming bahay-bahayan pero wala pang ganito. Parang dalawa lang ang manika sa mga bahay na, yon, alin ulit ang nilagyan natin ng maraming manika? Hindi ko alam. Meron tayo sa Portugal. Ilalagay ko ang link sa taas. Kita mo naman ang pagkakaiba, di ba? Makikita mo talaga ang pagkakaiba ng mga bahay na iyon sa bahay na ito, na puno ng manika. Ito na siguro ang isa sa pinakawalang katulad na bahay na na-video namin. Danny, ang kwento, ang mga manikang naiwan sa loob nito. Kung di ko alam ang kwento ng lugar na ito, iisipin kong multo ang naririto. Oo. Lalo na kasama siya. Bakit? Ay! Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa panunood ng video ngayong linggo. Gusto ko ring pasalamatan si Danny sa likod ng camera sa pagsama sa akin. Walang anuman. Tingnan ang link sa description para makita ang gawa niya. Mag-subscribe, i-like, at mag-comment sa video. May link din sa Patreon kung gusto nyong suportahan ang channel. Magkita tayo ulit sa susunod na linggo para sa panibagong episode. Paalam, mahal ko kayo. The listen.